Kung pinaninindigan mo talaga, Claire Castro, na walang kinalaman yung amo mo sa nakawan sa gobyerno, meron akong tanong. Ang tanong ko, kailan nalaman ng Pangulo na meron nagnanakaw sa mga flood control projects ng gobyerno? Mula nung SONA na sinabi niyang 5,500 na flood controls, hindi pa niya alam yon. Nung mag-inspection siya ng Bagyong Katrina at nakita niya yung mga nasira na flood control project sa Ilocos, hindi pa niya alam yon. Ibig bumang sabihin, nung July 28, 2025, nung kanyang SONA mismo na nagsabi siyang mahiya naman kayo, doon lang nalaman ng Pangulo na meron nagnanakaw sa kanyang sa pamahalaan. Hindi naman siguro dahil kinabisado niya yung kanyang talumpati. And in fact, kaming lahat nag-iisip, ano bang sasabihin ng Pangulo? Wala naman siyang achievement, wala naman siyang pwedeng ibida, wala naman siyang pwedeng sabihin sa taong bayan na bago. Kaya nga napaisip ako nang inilabas niya yun, inisip ko wala na talagang masasabi ang Pangulo, kaya inilabas na lang niya yung mahiya naman kayo na naging highlight ng kanyang SONA. But actually, yun na lang ang ginamit dahil walang masabi ang Pangulo na programa niya na pwede niyang ibida. Wala. Kaya yun ang ginamit niya. Ang problema, nag-backfire ngayon. Bakit nag-backfire? Kung walang kinalaman talaga ang Pangulo, sino si Jojo Cadiz? Yusek Claire Castro. Sino si Adrian Bersamin? Sino si Trygive Olaybar? Ano ang role ni Executive Secretary Bersamin? Bakit siya tinanggal? Bakit tinanggal si Secretary Pangandaman? Wala pa kayong paliwanag dyan. Dahil lang na-involve ang kanilang pangalan pero hindi naman inimbestigahan? Alam nyo, yung isang tao na nai-involve sa katiwalian, usually nagsasalita yan. Usually pinagtatanggol ang sarili. Pero wala. Except for Secretary Bersamin, kay Executive Secretary Bersamin, na paminsan-minsan ay pinagtatanggol ang sarili niya. Wala kaming narinig doon sa mga ibang tinanggal ng Pangulo. Maliban lang sa sinabi ng Pangulo, we parted ways. We had a conversation, yung sinasabi niya kay Pangandaman. Si Pangandaman walang sinasabi tungkol doon. Hindi ba kahiya-hiya yun na tinanggal siya dahil doon sa flood control projects pero hindi siya nagsasalita? It is out of the ordinary. And why is she not being investigated? Di ba? Dapat sila ang unahin, di ba? Dahil tinanggal nga sila ng Pangulo eh. If the President is really bent on exposing the anomaly of the flood control, yun dapat ang inuna. Kasi silang nagre-release ng pondo. Eh bakit hindi sa kanila iniimbestiga? Sila ang may hawak ng pera ng taong bayan. Di ba? So kung i-maintain mo, Yusek Claire Castro, na malinis ang amo mo, sagutin mo yung tanong na yan. Sa inyo na mga vlogger na nagtatanggol kay Marcos, sagutin nyo yan. Kailan nalaman ng Pangulo na mayroong nagnanakaw ng pera ng taong bayan sa flood control? Kasi kung nalaman niya too early, bakit hindi niya inimbestigahan kaagad? Why did it take him a long time to reach a decision to investigate? And why did the investigation is taking too long now? Bakit? Dahil gustong siguraduhin na yung mga tao na huhulihin o kakasuhan ay makukulong? It is not the reason. You are stalling the investigation. Noon pa sinasabi, saan na si Saldico? Hanggang ngayon wala pa rin.
So do not tell us, Claire Castro, na malinis yung Pangulo. Hindi mo masasabi yan. The only solution that we have right now is to have a new leadership. Magkaroon ng bagong Pangulo na may integridad na mag-imbestiga para lahat ng mga yan malaman talaga ng taong bayan ano ang nangyari dyan at bakit 1 trillion mahigit ang nawala sa taong bayan in the span of 3 years. Maliban sa nangutang na tayo, maliban sa hindi tayo nagpe-perform sa ating obligation, yung mga counterparts sa mga foreign assisted projects, alam nyo, sasabihin nyo, ang magulo kami. Pero kung wala kami, hindi mabubuko yung pinanggagawa ninyo. Simula sa PDIC, PhilHealth, Maharlika Fund, at kung ano-ano pa. Kasama na yung pagbebenta ng gold. Lahat ng yan hindi may expose kung hindi vigilant ang mga Filipino. Tapos sasabihin mo, ang nag-expose yung Pangulo, hindi nyo nga mapaliwanag saan napunta yung pinagbentahan ng gold bullions ng Pilipinas. Matarantado kayo. May sayad ang bayot na trinidor ng ina mo.